Most frequently asked questions sa panahon ngayon, meron bang signal? Isipin nyo na lang kung paano ang mga tiga-isang barangay nagkakasya sa iisang lugar kung saan may nasasagap na signal. Hindi lang mga paninda at chichirya ang nakasabit sa sari-sari store na ito sa Barangay Karihatag sa Malimono, Surigao del Norte. Pati na rin mga cellphone. Please take note, hindi po for sale ang mga ito, kundi pag may-ari ng mga tiga-barangay Karihatag na naghahanap lang ng signal. Musta naman dyan? Yung boses mo ang Shopee. Hindi kita marinig kasi maingay kasi dito eh. Sa buong barangay kasi, bukod tanging sa tindahan lang na ito ni Aling Berhida, may signal. Ang mga cellphone, itinatali. Pagkatapos, isasabit sa pako. Ang iba, binabalot pa ang kanilang mga telepono ng plastik ng yelo para hindi mabasa. Ilang sandali lang. 1 bar is enough na nga maka-call or text. 2 bars okay na yan. Malinaw na. Pwede na mga tawag. Pero ang mga high-tech na telepono o yung mga touchscreen phones, walang nasasagap na signal. Ayaw ko yan. Dahil tila naging sentro na ng komunikasyon ng buong barangay, ang tindahang ito, natural din lang na dito na rin nagmumula ang sari-saring mga kwento. Pag may nagtawag tapos loudspeaker nila, narinig ko lahat yung mga secret nila. Isa sa mga nakikisignal sa tindahan ni Aling Berhida, si Rose. Dati-rate, 10 minuto raw ang kailangan niyang lakarin papunta sa baybay, magka-signal lang. Lalagay namin yung cellphone dito para malalaman namin kung nandito ang yung signal. Pero kung wala rin dito yung signal, pupunta kami dyan sa unahan. Tapos kung wala dyan, dito na naman kami pupunta. Hahanapin namin yung signal. Kapag nahanap na ang tamang pwesto, itutusok niya ang napulot niyang kahoy at saka doon isasabit ang kanyang cellphone. Ilang minuto pa, 3 bars ang signal. Yun nga lang, kapag tirik ang araw, wala ka ritong masisilungan. Kapag umulan naman o bumagyo, delikado. Kaya laking pasasalamat ni Rose na nadiskubring malakas ang signal sa tindahan ni Aling Berhida. Hello, tatanong ko lang sa'yo kung uuwi ka ngayong Pasko. Hello, choppy ka. Araw-araw, ilang minuto bago mag-alas 5 ng hapon, abangers na si Rose sa tindahan. May schedule kami tuwing lalabas siya alas 4 at saka hanggang alas 9 na ako dyan nagpapasignal para malaman ko kung ano na kalagayan dyan. Kahit iwan ang mga telepono sa tindahan ni Aling Berhida, safe na safe at wala rin siyang sinisingil. Kumikita naman daw kasi si Aling Berhida sa kanyang tindahan dahil ang mga naghahanap ng signal, bumibili na rin sa kanya. Tika muna kasi may bibilhin pa ako. At kung makikigamit ka naman ng cellphone ni Aling Berhida, 5 pesos kada minuto, 2 pesos kada text. Nagtanong din sila kung mayroon ba akong binibintang SIM card. Mayroon kayong SIM card? Oh, ito. Magkano? 25. Eh yung may mga iba pang tawag dyan, anong ginagawa mo? Pag may tao, inutos ko na lang. Pag wala, ako na mismo ang magpunta doon sa kanila. Oh, hello. Oh, sige, katawagin ko pa si Ma'am Tata. Sandali lang. Hoy, Mercy, mayroong tumawag sa'yo. Ma'am Tata, mayroong tumawag. Sagutin niyo. Pero sino nga ba ang nakadiskubre na may signal sa tindahan? Na-discover ko po na may signal doon po muna una sa teres namin. Tapos naisipan ko na baka may signal din dito sa baba. Nagulat na lang ako kasi may pumasok na text. Uy, mga kapitbahay, may signal na dito. Pero issue talaga sir na yung asawa ko nasa barko, hindi ko makokontak. Nagkakasignal siya sa gabi, tapos ako walang signal dito. Hindi kami nag-aabot ng communication sa kanya. Dating araw, sumasakay pa si Grace ng bangka, magka-signal at maka-text lang sa kanyang mister. Minsan, wala talaga. So, napipilitan po kami na sasakay ng bangka para doon kami magpapasignal sa Yun nga, nabasa nga yung cellphone ko dati. Saka pupunta ko doon. Siguro po, blessing na po sir, sa bahay namin na nagkakasignal. Importante po talaga sa amin. Saka pinapanalangin po namin na sana kahit may 1 bar lang na signal, maka-communicate lang.
Heto pang maganda rito, kahit sarado na ang tindahan, pwede ka pang makitambay sa labas. At dahil mas kaunti na ang tao, kapag ganitong oras, mas bumibilis ang signal. Pero ang mister ni Aling Berhida, nagrereklamo. Bukod kasi sa nag-iingay ang mga tambay, nagigising din daw siya sa tunog ng mga cellphone. Kahit napupuyat ako, yun lang, binigay ko na lang sa kanila yung mga oras na to parang makapagtawag sila sa kanilang mga asawa. Ang Barangay Karihatag, ang pinakadulong barangay sa bayan ng Malimono, na siya ring pinakadulong bahagi sa buong probinsya ng Surigao del Norte. Kaya ito na rin ang pinakamalayong nakakahagip ng signal. Katunayan, halos 1 oras ang kailangang biyahiin mula sa kanilang bayan para lang magkaroon ng matibay at stable na signal. Ang tindahan ni Aling Berhida, hindi lang signal capital ng bayan, chismis capital na rin. At ang isa sa mga nasagap namin ditong chismis, ang kwento ni Arnel na di umano, niloko at hiniwalayan ng misis dahil lang laging walang signal. January sir, pumunta ako ng Maynila. Trabaho kasi nga sa hirap ng buhay. Halos araw-araw pa raw silang nagkakausap sa telepono ng kanyang misis. Yung schedule namin, hindi yun na kasi wala masyadong signal. Tapos busy pa sa trabaho. Pero pagdating ng ilang buwan, tila nagtsatsapi na ang kanilang pagsasama. Gusto niyang magpaadala agad ng pera. Bago pa lang ako nagpadala ng pera sa kanya. Napagalitan ko siya. Doon na, nag-away na kami. Ayon kay Arnel, ang kanilang 7 taong pagsasama na nasira dahil lang sa kawalan ng signal, sa telepono lang din nagwakas. Yun na nga, nung naghiwalay na kami, nag-decide na kasi nagsama sila sa lalaki doon sa ibang barangay. Kung siguro andito lang ako, hindi ako umalis ng Manila, siguro hindi kami nakakahiwalay, hindi nangyari ang ganito. Kasi ano? Andun sa kanya, kumbaga nanghihiram na lang ako. Importante sir, merong signal dito sa nakakatawag kami ng madali. Dahil nga raw sa walang magandang signal sa Barangay Karihatag, maraming oportunidad tuloy ang nawawala. Si Cherlyn, makakapag-Kuwait na raw sana, pero hindi siya na-contact ng kanyang agency. Kailangan matawagan niya ako every time para yung papers ko po, ma-process nila agad. Nung tinawagan po ako ng madam, marami na po siyang text sa akin. Hindi ko po siya nakukuha agad. Nung nagpunta ako ng city, saka ko pa lang po na-receive lahat ng so hindi po ako nakaalis. Kaya para hindi na maulit ang nangyari, kada 1 linggo, lumuluwas si Cherlyn sa bayan para lang hintayin ang mga importanteng tawag. Hindi lang naman po ako, marami po kaming naghahanap ng trabaho dito. Kailangan po talaga na may communication kami, na may signal kasi po, as a consequence kasi noon, marami kaming namimiss na mga opportunity. Ang malala pa rito, dahil sa kawalan ng signal sa barangay, may mga buhay at kaligtasan na nakompromiso. Taong 2008, meron daw sanang manganganak noong residente. Pero dahil walang signal para tumawag ng ambulansya, namatay ang ina at ang sanggol nito. Nagkasunog na rin daw sa kanilang barangay. Pero dahil pahirapan ang pag-contact sa bumbero, sila-sila na lang ang nag-apula ng apoy. Napakalaking problema talaga ang kawalan ng signal. So, yun talaga kasi kami rito isolated. So, kung may worst case scenario tulad ng bagyo na malakas, so putol yung mga tulay, hindi talaga kami makapagpaalam doon kung ano nangyari sa amin dahil walang walang signal ng cellphone. Kaya pakiusap ng mga tiga-barangay, bigyan na sana sila ng cell site. Pinapirmahan ng mga tao at pinasa doon sa network. Hindi yata pinansin kasi walang nangyari. Hindi raw makaabot yung dami ng subscriber. Nito lang Huwebes, pinuntahan ng mga opisyal ng Municipal Planning Development Office ng Malimono ang Barangay Karihatag. Unusual po na siya yung nakareceive lamang ng isang telecom network. Actually, yung transmission ng sound wave mula sa tower ay talagang straight yon, hindi yon pang-curve. So meaning yung transmission ng tower mula sa telecom network ay yung bahay ni Kapitan ang natatamaan dahil sa elevated yung bahay.
At bilang maagang pamasko sa barangay, may mahalagang anunsyo. Sige, may ibabalita po ako sa inyo sa darating na 1 o 2 taon dito sa Karihatag at sa iba pang barangay dito sa Malimuno. Nagpasa ng isang resolusyon para ay magkaroon na tayo ng magandang signal ng cellphone po. Yung mga pangangailangan ninyo sa komunikasyon ay matutugunan na po dito. Masaya kami na magkaroon dito ng ng signal. Salamat talaga kung mayroon sir ng darating na signal na talaga sa amin. Sa Pilipinas, mas marami pa ang bilang ng mobile subscribers sa bilang ng ating populasyon. Pero aanhin mo naman ang cellphone kung wala ka namang signal. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.